makakausap natin si Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Congressman Tiangco, good morning. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL 558. Kong? Yes, Aljo. Good morning. Opo. Doon tayo nagkakaproblema, sir. Sa inyo pong ginagawang investigation po dyan. Hingi lang muna kami ng update, sir, ha? Dyan po sa Congress, sa mababang kapulungan, dito sa flood control, mga manumalyang flood control projects. Ano pong update, sir? Sa ginagawa po dyan, yung investigation dyan? Hindi po ako kasama sa investigasyon. Nag-attend lang ako kahapon para sabihin na sa tingin ko, hindi po kami ang dapat mag-imbestiga sa sarili namin. Oh, yun. Opo. Ko, dapat iwan na yan sa Independent Commission. Okay? Number one, di ba po, may nag-motion po si Congressman Erice na imbitahin po si Congressman Saldico. Ayaw naman nila, no? At ang sinasabi nila, ang isang congressman daw ay hindi pa pwedeng maging resource person. Ang ibig sabihin po noon, hindi po pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. So, kung ang isang congressman ay hindi pwedeng imbitahin as resource person, yan lang nagpapatunay na hindi namin pwedeng imbestigahan ang sarili namin. Okay. Di ba po? Di ba po, nagkaroon ng hamunan. I mean, in words, no? Sabi ni Mayor Magalong, 20% ang napupunta sa Committee on Appropriations. Sabi ng ibang congressman, sabihin mo yan dito at wag mo kami lahatin. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko yung interview, o sige, pag imbitahin niyo ako, sasabihin ko. Kahapon mukhang naduwag, di ba? Walang gusto mag-imbita. Okay. Totoo ba ito, sir, na bilyong piso natanggap ni Elizalde worth of allocations from DPWH as well as 13 billion pesos under his name? Okay, ganito po yan. Opo. Papaliwanag ko. Di ba po, doon sa BICAM, makikita niyo kung sino yung nag-propose ng insertion o amendment na tinatawag. Di ba po? Opo. Ang sinasabi ko is under Saldico as the one who proposed the amendment ay 13 billion. At doon sa party list associated to him, yung Ako Bicol, 2 billion plus, tsaka yung BHW, Barangay Health Worker. pamangkin niya po yan, Okay. 2 billion. Ang sinasabi ko lang po ganito, di ba? Kasi yung mga proyektong yan ay napupunta naman sa distrito, di ba po? Opo. Bakit siya ganun kalaki ang pwede niyang i-identify para dalhin kung saan-saan lugar? Dapat yung congressman hindi nadadaan sa kanya mismong mag-propose noong projects na yon ay yung congressman doon sa distrito na yon. Yun po yung sinasabi ko. Alright. So, bakit ka dadaan sa party list? Bakit ka dadaan sa kanya? Bakit siya ang proposer? Kasi pag proposed by a congressman, naka-record yun as proposed by this congressman and napunta sa distrito mo. For example, may proposal po ako sa BICAM na pinadala ko ng sulat at sinabi ko para sa distrito. So doon sa records po, lalabas po doon, ang nag-propose ay si Congressman Toby Tiangco at napunta sa distrito ni Congressman Toby Tiangco. Okay. Paano po ito kung si Elizalde would refuse? Kasi nga parang kanya mga colleagues po dyan won't compel his appearance Congressman Tiangco. Yun lang nagpapatunay na hindi namin pwedeng imbestigahan yung sarili namin. Kasi yung iba, pag hindi pumunta, papa-aresto, di ba? Sina-cite for contempt. Kung yung mismong kasamahan namin, hindi namin pwedeng gawin yan, hindi namin pwedeng imbestigahan yung sarili namin. Hinto na yung investigasyon na yan. At iwan na lang dun sa Independent Commission. So parang kasi mga lumalabas ngayon si Elizalde identified na may-ari ng Southwest Construction and Development Corporation, one of the 15 contractors na nakakorna ng 18%, tama ho ba? Or 100 billion pesos flood control projects. Parang lumalabas ho dito
requestor siya ng mga proyektong ito? Gusto natin malaman kung yung pinanalunan ng kaniyang kumpanya siya rin yung requestor. Kaya nga pinapakita ko yung sana yung USB ayaw naman nilang ipakita, di ba? Aha. Opo. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Opo, naputol ho kayo, sir. Go ahead po. Nga, di ba? Sinasabi ko yan lang dapat, di ba? Okay. So, ang nais nyo po na talagang nagsalita si Ko at ang kanyang mga kaalyado at patunayan na wala po silang may kaugnayan dito sa maligasyon na ito. Race before him. Di ba sabi nga ni Congressman Ungab, di ba? Siya ang former Committee on Appropriations Chairman. Pag may nagsabi na yung ginawa mong budget bilang Committee on Appropriations Chairman ay pinaka-corrupt, di ba dapat itipensa mo? Mhm. So, nandyan pa yung USB na naglalaman ng mga ebidensya? Listahan lang yun ng proyekto. Hindi ko naman alam bakit takot na takot sila sa listahan ng proyektong yun. Listahan lang ng proyekto yun. Kaya ko lang naman linagay sa USB kasi nagbigay ako ng exact figures, di ba? Opo. Baka sabihin naman nila, inimbento mo lang yan. Saan mo napulot yan, Handa di nyo ba? ba ibigay yan sa media, sir? Opo. Hingi kami ng kopya. Lang natin, so buti dun ko pakita, di ba? Kung gusto nila, under oath ko pa gawin eh. Aha. Di ba? Yun lang naman eh, kaya lang naman ko linagay sa USB yung data. Kasi baka sabihin lang, inimbento mo lang yan, saan mo nakuha yung 13 billion plus na yan. Kasi di ba, eksaktong figure yung linabas ko, di ba? Sabihin lang, inimbento mo lang yan, di totoo yan. Okay. Ang pinag-uusapan din niyo mga insertions. Oo, meron yata nangyari, may insertions sa 2026 budget, sir. Ano ba ito? Okay. Ganito ha. Opo. Yung pinapakita ko insertions yan. Yung sasabihin insertions sa 26 budget, ang insertion nangyayari pag nag-meeting na yung small committee o nag-BICAM na, wala pa pong insertion kung wala pa yung small committee at BICAM. Kasi NEP pa lang yan eh. Yan ang proposal ng executive. Diba? Yes. Yun. So, yun nagkakaroon pa lang ng insertions after that. Ayun na nga, may mga red flags dito nakikita ng mga senador. Well, hopefully yan ay... Ako yung worry ng ibang mga kasamahan natin. So, na sinasabi nila na yung priority projects, wala doon. Yung iba, nagdoble yata. Kaya nga, di ba, pag natanggap namin yung NEP, ang ginagawa po niyan is tinitingnan ng congressman kung ano yung mga proyektong napasok doon. Tapos, ang ginagawa ko, makikipag-usap ako sa project, sa DE, sa district engineer. Tapos, pinag-uusapan kung ito pa talaga yung mga tamang prioridad na proyekto. Pinapaliwanag, tinatanong pag may tanong kami, bakit mo ito Kasi di ba yung list of priority projects, nanggagaling yan sa district engineer. Di ba? Pag nagpasa yung district engineer sa DPWH, hindi naman lahat ma-approve eh. Kasi may budget eh, di ba? May amount lang na pwede. So, pag pinopose yan ng district engineer, hindi naman niya alam kung ano yung a-approvehan sa taas ng DPWH. For example, nag-propose siya ng 2 billion, 1 billion lang in-approve. Hindi naman niya alam kung ano yung in-approve na 1 billion. Diba? Paglabas ng NEP, makikita ng congressman kung ano yung mga na-approve na project. Okay? So, ang gagawin ng congressman, at least ako, ang ginagawa ko, tatanong ko sa district engineer, bakit ito, sa tingin namin, mas kailangan to ng syudad, hindi nasama, at ito nasama. Ang sasabihin niya kasi hindi kumasya. Pinopost naman namin yan, hindi kumasya. O baka kung nag-agree yung district engineer na mas importante ito kaysa dito, ang sasabihin ko, sabihin mo doon sa DPWH, baka naman pwedeng mag-amendment. Kasi kailangan natin ito kaysa doon. O ganun na nangyayari doon. Okay, so
nakikita nyo bang talagang mas mainam na lang kung hayaan na lang natin ipaubaya sa isang independent investigative body? Itong komisyon yatang bubuin ng Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan po ito? Itong Yes. mga anomalyan ng issues na ito sa DPWH? Yes po. Yes, mas mabuti yon kasi independent commission yon at kasi di ba ang isang ginagamit na dahilan is yung oversight function ng Kongreso. Pero mas mataas though may katungkulan kami i-exercise yung oversight function. Sa tingin ko naman mas mataas yung delikadesa, di ba? Ibig sabihin, hindi naman sa ayaw na naming gampanan, but out of delikadesa, hindi magandang tignan kung kami rin ang mag-imbestiga sa sarili namin. Tama. Okay. Thank you so much po, Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Good morning po.